Dahan-dahan lang, madulas. Kaya to. Ilog. Tawid na ilog. Handa lang, madulas yan. Magkakapatid lang yung nakatira dito. So parang bahay nila Ate Ninya lang to. And welcome back sa channel natin guys. At ngayong araw po ang Team Marcos ay nandito ngayon sa Batangas. At may kasama kami ngayon si Pastora. Ito si Pastora, ayan. Nang mga oras na to, hindi pa namin talaga alam kung ano ba yung pupuntahan namin o kung sino yung mga taong makakausap namin ngayong araw. Hello po. Sasamahan niya kami kasi meron siya ditong kumbaga alam na pamilya na nangangailangan ng tulong. So susubukan namin ngayon kung makakatawid kami dun sa sapa po ba yun? O ilog? Bago pa lang kami pumunta rito ay pinapanalangin na namin na sana yung tatawiran namin maging ilog man o sapa ay sana hindi malakas ang tubig. So susubukan namin kung makakatawid kami ngayon ng ilog. Medyo maulan kasi ngayon. Hindi nyo lang siguro napapansin sa camera pero umuulan po. Medyo maputik din. Pero okay lang. Opo. Kasama ko nga pala si Luke tsaka si Mac. Ayan, kasi si JM ay nasa bakasyon ngayon. Yung ilog po, bali, saan po banday? Malayo dito? Malapit na po. Malapit lang? Bali, tatawid lang talaga tayo doon. And then, po, pag akit doon eh, sa kanila na. Ng kalsada, babaybayin lang natin. Babaybayin lang natin. Okay. So, tara. Pero pag bahan di natin kaya, may daan po doon, malayo nga lang, kalsada. Opo. Sana kaya nating tawirin para mas mas malapit. Pag nabaha at ano sila dito, naikot po doon. Umiikot. Kalsada yun? Barangay ang dadaanan nun. Ilan po? Mga 4 o 5. Apat na barangay, 5. Opo. Ito, malapit lang sana, no? Malapit. Malaki po yung ilog, kuya? Makakatawid pa? Pero makakatawid pa. Makakatawid. At dito nga ay na-confirm namin na talagang makakatawid kami sa sinasabi nilang sapa o ilog man ito. Basa lang ang Okay lang po yan. Baka hindi kami makatawid mamaya pagbalik. Try natin. Sana makayanan natin tong tawirin guys. Kung ano po Pastora, kung medyo maalangan po kayo, kahit kami na lang. Basta pagdating naman yata sa kabila, pwede namin pagtanungan. Ay ano po po. Okay lang. Okay lang naman po kami. Kasi kayo din po, maano din kayo ay masakripisyo din kayo dito. Okay lang naman. Po yun. Nasamahan ko kayo. Sige Birthday po. kayo ni Rachel? Sino po yun? Yung aking pangalan. Panganay nyo? Ilang taon na po? 21. 21. 20 yun nung tinanong mo, 20 siya. 20. Kaya na 21 na. Ay, ano po ito nangyari dyan? Yan, dahil na dyan po ba? Opo, kaya po yan. Grabe to, no? Ano po yan? Yan po yung ilog? Yan yung buong ilog. Ah. Pero kunti lang yung tubig dyan pagka hindi nabagyo. At dito nga ay nakita ko na tila pinagbibigyan din kami ng panahon. Dahil nga kahit alam naman namin na talagang sunod-sunod ang pag-ulan ngayong araw, ay ang ilog na sinasabi ni Pastora ay tila alam ko na kaya naming tawirin. Ay, okay. May daan naman pala. Pag bumagyo, Talagang ano yan, puno ng tubig. parang dagat. Wow. Pero ngayon sa tingin ko kaya naman. Dahan-dahan lang, madulas. Nag-ano rin po kami dyan, nag-share ng gospel sa kabila. Dito? Minsan po nababahaan kami. Ganun. Dahan-dahan lang. Kaya to? Ano, kaya mo Lok? Kaya to. Ilog. Tawid na ilog. Base nga sa nakikita ng mga mata namin, tila ito ay isang sapa at hindi ilog. Pero hindi rin kami sigurado. Pero ang natitiyak ko lang, na siguradong malakas ang tubig dito sa tuwing magkakaroon ng bagyo. Yeah. Bahay kayo matumbat ako na sana. Madulas. May mga lumot-lumot siya guys. Yan. Ito yung maganda. Diba?
Napapansin ko lang din dito na yung dinadaanan namin ng mga bato ay talagang madulas na rin dahil sa mga lumot. Ito po, pagkatawid ay San Antonio Quezon na. Ito, Rosario pa. Okay. Rosario pa kagad. Pagkatawid natin, kalihon, San Antonio Quezon na yan. Opo. Ay grabe, ilog nga to. Ano lang talaga ngayon, medyo hindi lang kalakihan yung tubig. Pero sabi nga ni Pastora, kapag may bagyo dito, sigurado ang makikita mo dito, wala, puro tubig lang talaga. Ayan, yan ang pag... Oy, yan, malalim yan. Buti nilagyan nila ng kawayan. Ayan po, yan sa tapat na yan ni ano. Ito. Yan, walang tulahin. Okay. Sige nga, tingnan mo. Dahan-dahan lang, madulas. Yan, malalim yan. Okay, dahan-dahan. Basta. Kaya yan. Pero hindi naman madulas, Mac. Madulas? Okay. Tara, dahan-dahan lang daw. Wala bang makawakan. Ay. Oo nga. Para hindi naman siya. Kaya naman. Dahan-dahan lang po, Pastora. Okay lang po kayo? Ito yung mahirap kapag kakawayan. Pag umulan, madulas talaga. Mabuti na lang din yung mga taong dumaraan dito ay gumagawa rin ng paraan, kagaya na lang ng tulay na to. Opo. Basta dadala po yan, kaya mayroong taling ano. May tali siyang kawad para pag Okay. nadala. Ano, Lo, kaya? Yun, nabasa ang ano. Sa medyas. Ano? Kaya pa? Kaya? Tanda lang, madulas yan. Alright. So yun, nakatawid na tayo. And then, ano na to? Semento na. At matapos nga naming tumawid sa munting sapa na ito na mabuti na lang talaga na timingan din namin na mahina ang tubig, ay narating naman namin ang kabilang purok nito. Alright guys, so nakatawid na kami ng ilog. Buti na lang, di ganun kataasan yung tubig ngayon. And then, ayun, yung nakikita ng mga mata namin dito is bundok, ano po yan? Banahaw. Banahaw. So ito yung bundok Banahaw guys, oh. Ayun, hindi lang masyadong kita kasi natatakpan ng ulap. Pero wow, sobrang ganda niya guys. Lalo siguro kung walang ulap yan. If I wrote you a song, if I got every word perfectly Peaceful weighed dito sa lugar na to guys, oh. and pieces Tignan niyo. Would Peaceful. it make any Gusto mo ng tahimik na buhay sa ganito ka to, meron. Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Guys, ito pala yung bahay, oh. Yung magkakapatid lang yung nakatira dito. So parang bahay nila Ate Ninya lang to. Dito nga ay sinubukan kong kausapin kung sino man yung mga tao na nakatira dito. At ang nadatnan lang namin dito ay isang batang lalaki dahil ang kanyang mga kapatid daw ay wala rito. Wala silang parents na nandito. Naghahanap buhay sa ibang lugar. So magkakapatid lang na iwan dito. Ayun. So yung panganay ay nandito daw yata, baka nasa kamag-anakan. Pupuntahan natin para matanong natin kung willing ba sila na, alam mo yun, kung willing silang ma-interview natin, ganyan, kung ano man maitutulong natin sa pamilya nila. Grabe nga din naman talaga yung nila dito, yung tahanan. Ay, ano to, irrigation? Opo, irrigation. Okay. At habang naglalakad-lakad nga kami rito sa paghahanap sa panganay na kapatid ng nadatnan namin na bata, ay hindi rin naman namin inaasahan na makakadaan kami sa isang tahanan na mayroong ganito. Habang hinanap namin yung kapatid nung pupuntahan natin, may nadaanan kami dito. Ito si, anong pangalan niya, Nay? Tristan. Si Tristan. Ito si Tristan, ayan. So nakahiga siya dito. Nalungkot naman din ako sa sinabi ni nanay na si Tristan pala ay kapag minsan gabi at si nanay patay na ang asawa, so dito nakikitir lang sila sa biyanan. So ito daw si Tristan kapag alam mo yon, kapag si nanay ay magtatrabaho bilang ano po yun, ay Sa harvester po, sa poultry. mag-harvest sa poultry,
Ito daw si Tristan ay mag-isa lang dito guys. Siya may epilepsy. Hindi nga namin inaasahan na mayroon palang isang bata na nagsasakripisyo sa kabila ng kanyang kalagayan na sa tuwing sasapit ang gabi na siya ay mag-isa lamang sa tahanan na ito. So nananalangin na lang si nanay every night na magtatrabaho siyang buong magdamag na datnan pa niya si Tristan na okay, di ba? So ang hirap para sa isang magulang na alam mo yun, wala kasi siyang choice eh, kailangan niya magtrabaho para kay Tristan. So yun nga lang, hindi naman pwedeng isama si Tristan sa trabaho, di ba? Bawa naman si Tristan. Tristan! Ilang taon ka na, Tristan? Isang batang kahit kailanman ay hindi naranasan na maglakad sa lansangan, na kahit hindi man makapagsalita at hirap gumalaw, alam ko na pinangarap niya rin ang makapaglaro kasama ang ibang mga kabataan dito sa kanilang barangay, dahil wala naman sigurong dumaraan sa pagkabata na hindi ginusto ang makapaglaro. Wow, naman. Pero nakakaupo po siya. Nabangon siya. Grabe. Isipin nyo guys, yung magsulo ka lang dito, kapag inabot ka na epilepsy, wala man lang si makakasaklolo, di ba? Iniisip lang namin o natatakot kami para sa kalagayan niya, dahil nga papaano na lang kung sumpungin siya ng kanyang epilepsy sa tuwing sasapit ang gabi na siya ay mag-isa. Hindi siya nahulog dito. Pero sa magulang kasi mas Pero maalis ka. hihirapan sila kung wala silang kakainin. Ay, hindi siya natalon talaga. At dito nga ay ipinakita niya sa amin, o natutuwa siguro siya kaya ipinakita niya na kaya niyang umupo sa pagkakataon na ito. Kung sakaling mamimitas po ako ng kalamansi doon sa malayo, kailangan ko po umuwi ng tanghali para pakainin siya. Sari-sari ding trabaho ang pinapasok lahat na po. Pagbibig. Malakas din yung kamay niya nakakahawak na. Oo, kaya niyang magano eh. Ano? Kawawa naman si Tristan, oh. 16 years old na, parang 3 years old. Pang 3 years old na Ah, 16 na siya. Mas matanda pa sa'yo, Makmak. Mas matanda po sa'yo. Pero yung ano niya, parang Yung damit niya. 3 years old. pang 3 years old ang ginagamit niya. Yung diaper nila po yung double XL lang na pambata. Ano? At sa pagkakataon nga na ito ay kumakatok sa ating mga puso ang kanyang ina, na kung sino man ang makakatulong sa kanila financially para sa pagsuporta niya sa kanyang munting anak, dahil nga siya ay wala na ring ibang inaasahan kung hindi ang kanyang sarili. Just tell me what's on your mind, 'cause At matapos nga namin dito ay bumalik kami sa unang tahanan na pinuntahan namin, dahil nagbabaka sakali kami na mayroon ng tao na pwedeng makausap dito. Hindi komportable yung magkakapatid na ano mo yun, may pag-usap kasi talagang simula pa daw noon mahihiyain talaga itong mga to. So hindi sila komportable na humarap sa atin sa ngayon. Pero okay lang, sabi ko naman wala namang problema. Pwede naman natin silang bigyan ng time. Malay mo naman dumating yung time na maisipan nila na ready sila magpa-interview sa atin, ma-vlog natin, di ba? Pero sa ngayon, ayun nga, hindi pa sila, akala ko din kasi kumbaga parang nasabihan, pero yun, hindi pala sila ready today. Ang baldo, bago sa mag-interview. Okay lang naman kung sakali man na hindi sila handa. Pero at least, yung napuntahan natin ngayon ay sobrang ganda ng view talaga guys. So, solid. Ganda ng view. Ganda ng view. Kaso mahihain wala tayong magagawa. Ito Mahihain. po, isa na sa buhay. Okay. So tara, lakad ulit tayo. Dadaan ulit tayo dun sa ilog dinaanan natin kanina. Then yun, siguro back up muna tayo ngayon. Uwi muna tayong Candelaria kasi anong oras na din, mag-alas 3 na. So wala si JM, so ako yung mag-edit ng lahat ng vlog ngayon, kaya kinakailangan ko na mahabang oras para dito. So di bale, kung will ni God na may matulungan tayo dito sa area na to, ay ibibigay naman niya sa atin, diba? Kagaya na ito nila nanay. At dito nga sinamantala na rin naman namin yung pagkakataon, dahil nga may nakita rin kami dito na mag-isa lamang sa buhay, at inaalam din namin kung ano ba yung pwede naming maitulong sa kanya. At matapos nga namin sa area na to,
ay bumalik naman din kami kaagad at muli nga naming nadaanan ang munting sapa na ito. At sa pagdaan namin, ganun pa rin naman yung tubig kahit na dire-diretso yung pag-ulan. Mabuti na lang din talaga hindi lumakas ang tubig dito kaya nakapunta kami dito ngayon. Sana sa susunod na pagbalik namin dito, ganito pa rin yung madaraanan namin. We're falling down. We're falling down. What's happening right Guys, ang sarap! Joke lang, ayan o. So, babo lang naman. Tumatawid tayo ng ilog ulit. Palabas na tayo ng area. Oh! Wala! Muntik pa. Ay! Ako po hindi nababasa dito eh. Kasi alam ko yung kapungan na mababaw dito. Kabisado dapat pala si Pastora. Pinauna natin. Ano, Luke? Kaya, tuturo ko sa inyo na ko. Tingining-gining-gining, tingining-gining-gining. Dito ka sa tinatanong na ni Pastora. Dito. Tapos dito lang. Oh, dito lang daw. Oh, abot mo sa akin yan. Para di ka mailang. Ay, na. Kunti pa. Kunti pa. Sige. Ano nyo ang payong mo? Dito. O, tamo mababaw lang dyan. At tapos dito. Malalim dyan sa gitna. Yan. Sige. Daw. Yun. Simple lang. Paano? Oh. Paano? Ayos. Ano ba? Alright, tara. Basa pati puwet ko ah. Hindi ko alam eh. Ha? Napalusong siya doon sa malalim. Sa gitna. Sa gitna ako napadaan. Di mo din kasi makita yung ilalim. Ano din? Parang malupa, no? Mas biglang lalim. Ay, isip ko pa dun yung bato eh, may lumot, madulas. Isa tayo. And then, balik muna tayo sa Candelaria, guys. Tara, at least sumubok tayo ngayon. We try our best para makatulong. Pero yun nga lang, may mga, hindi naman kasi pare-paras ng tao. May mga taong kayang humarap sa camera, meron din namang hindi. Di ba? Siyempre, dito tayo sa pamamagitan ng pag-vlog tumutulong. Kaya kailangan talaga natin, di ba? Kasi hindi lang tayo yung may kakayahan na tumulong. Sa mga OFWs natin, nandiyan lang mga nakaabang para sa tutulungan. So paano nila malalaman yung sitwasyon ng matutulungan nila, di ba? Kung feel ba nila, kung nakuha ba yung kalooban nila para magpaabot ng tulong, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kaya yun yung purpose ng charity vlogs, guys. Diba? Marami naman na nagpapaliwanag nito eh. Magkakaiba tayo ng way ng pagtulong. Merong mga hindi ng vlogger, di ba? Hindi kailangan ng video, di ba? So tayo as a charity vlogger, dito tayo isa sa kumukuha ng maibibigay natin sa pamamagitan ng pagbabahagi nila ng kwento ng buhay nila, di ba? So sa pamamagitan nito, dito tayo mas nakakatulong. At sa tulong din ng mga sponsor, viewers na sumusuporta. Kaya ayun, dito kaya tayo nakakatulong ng talagang target kasi natin yung talagang pangangailangan nila, di ba? Hindi lang yung parang alam mo yun, bigay-bigay lang tayo ng foods, ng cash, kumbaga yung talagang ano ba yung kailangan nila, di ba? Like kailangan nila ng pangnegosyo para may pagpatuloy nila at mabuhay, may tuloy ang buhay. So mga ganung bagay, di ba? Mabigyan natin ng pangnegosyo kung yun yung kailangan, di ba? May paayos yung bahay kung yun yung kailangan, mabigyan ng scholarship kung yun yung kailangan, mga ganung bagay. At syempre hindi natin magagawa ng lahat ng yan kundi dahil sa inyong viewers at sa mga sponsor. Grabe, umabot yung basa akong gampot. Sobrang lamig. Hangin talaga, tinan mo oh.
Ayaw. Pero rin po kayo ng pantalaw. Hindi ho, okay lang ako, Pastora. Salamat. Pero po sa amin. Pauwi na din naman po kami. After nito. Nakalusong pa sa amin sa gitna. Napalusong kasi doon sa gitna. Medyo malalim pala talaga doon. Ngayon naghahanap tayo ng tubig, diba? Oo nga no. Naghahanap ngayong ibinigay yung tubig, reklamo pa rin. Sabi ni Lord, wala akong maluguran sa inyo ah. Wala masuutan. Kanina puro puti kasi kami pagpunta doon kala Tatay Romnick. Ayaw po. So naghahanap kami ng tubig. Para makakain. Ngayong binigyan kami ng tubig, Para naman. reklamo pa din. Wala talaga malulugaran sa atin. Samahan ko kayo maghinaw. Okay na ho, ito. Doon may Diretso na po ito. sa tiya. Ayan. Ganyan naman sa sasakyan. Naku, okay na po at sobrang putik na din naman. Niligo na rin si ano. Si Ibana eh, diretso ligo na rin pag uwi. Baka mapasma. Ay, sa highway. Kilala ko na yung senso. Kasi wala ko nakikita. Oo nga po eh, minsan may humaharang sa amin, kilala na kasi yung sasakyan. Tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. Hindi na maghinaw. Hindi na ho, okay na po kami. May puso. Huwag na ho, Pastora, okay lang po. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Dulas. Oh. Grabe. Para tayo nag-skating. Sobrang dulas guys. Update nga pala tayo. Dito tayo ngayon sa ano? Sa Rosario, Batangas. Then nag-mission. Ito yun. May binigay sa akin si Nikki tsaka si Luke na drawing. Ito yung kadugtong nung ano natin kagabi. Oy, may mga nakaparada na pala dito. Yes, sabihin ko doon sa mga nandoon. O sige, makikiusap na lang tayo siguro. So ayun, iikot tayo ngayon dito sa may farm ata po tayo dito. Farm. At Mahirap. medyo mahirap May umikot mga dito eh. nakabara dun sa unahan. Opo, may mga sasakyan na nakaparking sa likod ni Ibana. Hindi tayo makakalabas. Kaya kailangan nating makiusap dito. Nandito tayo iikot ngayon. Grabe. Talaga naman. Hindi ko nakita kanina yung nilakarang ko. Lubugin pa ako. Naka-medyas pa naman ako. Ang lamig. Oo, naka all white lahat oh. Putik lahat Kaya nga eh. Pero okay lang. Best experience yung mga ganito eh. Opo. Ganto tayo eh. Ganto yung gusto natin na dito. Ito talaga yung ano. Gusto ko nga yung alam mo yun. Yung tumatawid pa ng mga. Parang sa Bicol. Oo, Tumatawid ng sapa habang umuulan. Mga ganun. Adventure po talaga. Adventure na lang. Oo, ikot na kami dito. Okay. Check mo dyan sa likod, wala ba? Sige po. Wala po. Yun, tara na. Alright, so ngayon ang mangyayari, papasukin ni Tatay yung dalawang sasakyan dito. Tapos dito nila pagpaparkingin. And then pag papasok nila sila dito, tsaka naman tayo lalabas. Para nasa ganun ay walang nakabara doon. So dito kasi sa area na to na binavlog natin, wala talaga dito mapagpaparkingan. Talagang ano, maliit na iskinita lang. Ayun lang, yun lang talaga. Kung di ka makikiusap dito sa may may-ari nito manggahan na makikipark ka dito, tsaka lang magkakaroon dito ng ano, ng giveaway kumbaga. Ano kaya nangyari? Bakit ang daming tao? Okay, so mga bisita to nung may birthday siguro. Antayin na lang tayo guys pag nakalabas na tayo. O mamaya pag nakapunta na dito yung mga sakit. Ayan na. Ah, ito na pala. Ayan na. Yun, ako, pasensya na po kayo. Sorry po. At pare-paras din naman tayong hindi makakalabas. Sige brother, unahan mo ka. Magpapasalamat tayo dahil tayo makakalabas. Salamat po. Salamat po ah!
Salamat ate, salamat ng marami. Sige po. Tay, salamat. Salamat ng marami. Sige po. Sige po. Alright, so mabait yung mga tao dito, di ba? Talagang, alam mo yun, para makalabas tayo, pinakiusapan nila yung may mga nandun sa likod. Kasi wala talagang choice eh. Walang makakalabas kung ganun, di ba? Buti ito, maluwag na ngayon. Makita mo yung daan kung gaano kasikip po. Ayan, no? Dito kanina nakabara yung ano, yung mga sasakyan dito. Yan, dito. So wala tayong gigilidan talaga, one way lang siya. Kaya no choice kung di gawa ng paraan. Yan, nakagawa naman. And then, pagkalabas natin dito, hanap tayo muna. Gutom ba kayo? Parang sarap din kasi na may sabaw, no? Sa totoo lang doon, hugas muna tayo ng paa. Hugas muna tayo ng paa. Hugas tayo ng paa kasi madumi yung paa namin. No? Yan, nagkineras lang kami ngayon. Wag, hugas tayo dito. Parang, alam mo kaya. Wala pang tubig. Wala pang tubig eh. Alam mo yun, yung umulan pero walang tubig. Ay, wala oh. Ano pa, ano? Oh. Ala, ala. Ay, dadaritso na kami. Walang tubig? Walang pakiwang eh. Hanap ko na lang yung pinakamatalas sa damo. Ay, parang yung magaspang. O, ito. Hanap na lang kami siguro ng hugas ng paa doon sa hintuan namin. Akala ko may tubig. Ganun, ulan walang tubig. Naalala mo nung naghugas kayo ni JM dyan? Oo. Di ba hindi naman sobrang lakas yung ulan nun? Opo, hindi. Pero may tubig. Opo. Hindi pa nga po naulan nun eh. Oo nga eh, ba't ngayon? Kung kailang maulan, walang tubig. Wala tayong choice. Hanap na lang tayo sa labas, baka may mga kanal-kanal dyan. Hanap tayo ng mahugasan ng paa kasi wala, sobra talagang putik. Ang lamig pati ng paa ko kasi naka-medyas ako eh. Pero okay lang yan. That's life, guys. Kasi kumakain sila nanay niyo, hindi sila may nagsilin niyo. So ayun, bibili kami ng ano? Ng ano? Ano yun? Bibili kami ng goto pang sabaw sa pasasabaw? Basta pang sabaw sa pagkain. Yun. Bibili kami ni Tito Luke. Kasama ko si Tito Luke. Yun. Bili lang merienda guys. Pero ito ako, tanghalian natin. Ay, tanghalian pala. Sorry. Akin. So ayun, babalik tayo sa sasakyan. Kulang pala yung binigay ni Tito. Tito, kulang daw po yung pera. Yun, balik tayo ulit. Babalik kami sa sasakyan at sasabihin namin kay Tito na 10 minutes pa ang hihintayin. Yeah. Sinabi mong take out dyan dito? Oh, take out. Yung lapit na kami dito. Sasakyan! So, yun lang yun. Ayun. Ano naman masasabi ko? Sa pagtawid ng sapa? Best experience yun para sa akin. Oo, Kasi, adventure. kumbaga, first time ko yun eh. Na makakatawid ng gano'n at hindi ka pa nga malubog. Eh, may hawak pa akong camera din. Pero, madali lang. Buti na lang, di naman masyadong malalim din. Always good. Then, enjoy lang sa bira lang ako din ako makasama ng ganito eh. Once pa lang, pinaka first time ko to, no? Opo. Makasama sa kanila na gano'n. Na gano'n yung ganap. Ayun, ikaw? Ano po? Adventure po talaga yung mga gusto ko eh. Kaya the best po talaga pag nag-adventure tayo. Mga ganun. So yun. Tito! Ano? 10 minutes pa hintayin! 10 minutes? Oo no. Aroy! Dapat pala bumili lang tayo ng manok sa daan. Ano? Wala naman tayong magagawa. Antayin na lang natin 10 minutes. Kaya sa iwanan natin, lugi tayo. Sabayan mo natin eh. Antayin na lang natin. Yan. Doon na lang po maghihintay Tito. Sige. Sama Ingat ka. kayo. Yeah. Sama ka po. Hindi na, dito na lang. Sige po. Ngayon, balik tayo dun sa
pangalan ng binilan namin Mateos, Pinagsibaan. Yo, ayun, alis mo yung sombrero dito. Alis mo mga ayun, nakuha na namin yung order namin. So, diretso na kami sa bahay para magtanghalian. Time check. Ito. Tignan natin yung cellphone ko. Time check. Yun, 3 na. 3:26. Tanghalian pa lang namin. Ewan pa namin pagdating namin sa bahay ng oras. Tara na po!